Habang nag-uusap ang tatlong lalaki ay napalingon ang mga ito sa maraming tao. Hindi sila makapaniwala na dinumog ng mga tao ang isang labanan ng boxing sa pagitan ng mga estudyante. Isang matipuno at maskuladong lalaki ang puspusan sa pag-eehersisyo para sa gaganaping paligsahan laban kay Tokanei Ryuji. Masaya si Kiko para sa kapatid na si Ryuji dahil patuloy nitong inaabot ang kanilang pangarap. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa arena at nagsigawan ang mga tao para sa kanya. Ang makakatunggali niya ay si Kenzaki Jun mula sa Seika Academy at iyon ang pangatlong beses na maglalaban sila. Bata pa sila nang una silang maglaban dahil sa pagbawi ni Ryuji sa gloves na mula pa sa namayapa niyang ama. Profesional na boksingero ang ama ni Ryuji at namana ng kapatid nitong si Kiko ang kasanayan sa boxing mula sa kanilang ama, kaya ito ang tumatayong coach ni Ryuji. Maya-maya pa ay nagsimula na ang laban. Patuloy ang pagsuntok ni Ryuji gamit ang kaliwang kamao nito na siyang nagpabagsak noon kay Jun. Para kay Ryuji ay iniaalay niya ang kanyang laban sa kanyang ina na labis na nang ulila sa pagkawala ng kanilang ama. Tabag man sa kalooban, umalis silang magkapatid noon para sanayin ni Kiko ang kapatid upang maging isang profesional na boksingero, at oras na mangyari iyon ay sa kanila babalikan ang kanilang ina. Iyon ang dahilan kung bakit halos hindi na nilubayan ni Ryuji si Jun sa loob ng ring, pero ang hindi nito alam ay inuubos lang ni Jun ang kanyang lakas para saka ito aatake. Gamit ang nagliliwanag na suntok ni Jun ay napabagsak nito si Ryuji, bagay na ikinagulat ng mga manunood. Gayunpaman, muling nakabangon si Ryuji habang hinang-hina naman si Jun dahil sa paggamit ng suntok na iyon. Upang malampasan ni Jun ang kanyang kahinaan, patuloy ito sa pagsasanay gamit ang makinang nagpapalakas ng kalamnan, ang Galaxian. Pero dahil doon, hindi na kaya ng mga muscles niya ang malalakas na puwersa at mistula na iyong babasagin. Maya-maya pa ay nagbigay na ng hudyat upang simulan ang second round, kaya pinayuhan ni Kiko ang kapatid na ipakita lang ang tunay na lakas nito, ang mga itinuro at pinagpag-oran nilang training noon, ngayon na ang oras para ilabas iyon. Sa pagsisimula ng laban ay nagtaka ang mga tao dahil kahit hindi gumagalaw ang kamao ay nasusugatan ang mga ito, iyon ang tinatawag na air fists. Maya-maya pa ay biglang sumakit at bumigat ang isang braso ni Jun na itinuturing niyang golden arm, bagay na napansin ni Ryuji. Gayunpaman, patuloy na sumuntok si Ryuji hanggang sa gagamitin na sana nito ang kanyang kanang kamao, pero isinigaw ni Kiko na huwag niya iyong gawin, ngunit itinuloy pa rin iyon ni Ryuji, kaya sa huli ay siya ang napabagsak ni Jun. Inisip ng lahat na tapos na ang laban, pero sinabi ni Katori Ishimatsu, isang boksingero mula sa gitnang paaralan at representative mula sa Chiba, na hanggat hindi pa nabibilanggan hanggang 10 ay hindi pa tapos ang laban. Sinusubok ang boksingero sa loob ng 10 segundo kung susuko na ba ito o ipagpapatuloy pa rin ang pangarap. Maya-maya pa sa pang-9 na bilang ay biglang bumangon si Ryuji, kaya ibig sabihin ay tuloy lang ang laban. Para kay Ryuji ay hindi siya maaaring sumuko sapagkat nasa loob ng ring na iyon ang kanilang pangarap. Maya-maya pa ay umakma na si Jun ng pag-atake kahit nakaramdam na naman ito ng pagsakit sa kanyang braso, ngunit nang lalapat na ang kamao niya kay Ryuji ay biglang tumunog ang gong, kaya hindi iyon natuloy. Habang nagpapahinga ay tinanong ni Ryuji ang ate niya kung anong klaseng suntok ang ginawa ni Jun para mapabagsak siya nito kanina. Sinabi ni Kiko na ginamit ni Jun ang left counter hook at binalaan din nito ang kapatid na alam na ni Jun ang ritmo para sa kanyang straight, kaya hindi na umano nito magagamit ang right straight. Nag-alala si Ryuji nang marinig iyon at napaisip kung paano siya lalaban, pero napansin naman umano ni Kiko na may kakaibang nangyari sa braso ni Jun. Sinabi ng doktor ni Jun na delikado na ang lagay nito at kapag ipinagpatuloy pa ang laban ay maaaring hindi na rin magamit ni Jun ang kabila pang braso nito. Dahil doon ay ipatitigil na sana ng coach ni Jun ang laban dahil mas mahalaga umano ang katawan nito kesa doon, pero hindi nakinig si Jun kahit ang mismong doktor na rin ang nagsabi. Saad ni Jun, hindi naman sa gusto niya maging kampiyon sa paligsahang iyon kundi para lamang iyon sa ilang taon sa hinaharap, kaya kailangan niyang lumaban ngayon. Mga 5 taon mula ngayon sigurado umanong makukuha niya ang world title, at para kay Jun ay kailangan niya munang talunin ngayon si Ryuji dahil ang magkapatid na iyon ang magiging hadlang para makamit niya ang titulo. Hindi na nakapagsalita ang doktor at inisip na kung madidisgrasya ngayon ang parehong braso ni Jun ay wala ring mangyayari para sa hangad nitong titulo sa susunod na mga taon. Tumayo na ang dalawa para sa pagsisimula ng huling round. Habang magkaharap ay inisip ni Ryuji na kung alam na ni Jun ang right straight ay hindi niya na lang iyon gagamitin. Sinimulan ng umatake ni Ryuji gamit ang left straight, pero ginamitan naman ito ni Jun ng right cross counter sapagkat alam nito na gagamitin ni Ryuji ang left straight. Bumagsak si Ryuji pero kasunod nyon ang pagkombilsyon ng kanang braso ni Jun, kaya hindi nito magawang makapunta sa sulok ng ring at kaya rin hindi masimulang bilangan ng referee si Ryuji.
Maya-maya pa ay pinilit na nitong makapunta sa sulok at habang binibilanggan ng referee si Ryuji ay pinipilit pa rin nitong makatayo. Ibig sabihin, magpapatuloy pa rin ang laban at kapag nangyari yun ay katapusan na nila pareho. Maging si Kiko ay ayaw na rin ituloy ang laban kaya plano na nitong ihagis ang tuwalya sa loob ng ring, ngunit bago pa niya iyon magawa ay nakapaghagis na ang doktor. Inihagis iyon ni Jun palabas ng ring kaya tuloy pa rin ang laban. Plano ni Ryuji na unahan na si Jun sa pag-atake gamit ang kanyang right straight nang sa gayon ay maging mas malakas ang suntok niya kesa sa counter ni Jun. Ngunit sa sabay na pagsuntok ng dalawa tinanggap na ni Jun ang pagkawala ng golden arm niya at nagawa niyang pabagsakin si Ryuji kaya siya ang itinanghal na panalo. Pagkatapos ng laban na iyon ay lilipad na si Jun papuntang Amerika upang doon ipaopera ang braso nito. Bago tuluyang sumakay sa eroplano ay binigyan muna ni Kiko si Jun ng amulet bilang pabaong regalo pero pasimple pa si Jun na ayaw niyang tanggapin ang regalo ng dalaga. Nang maglakad na paalis si Jun ay ipinagbili nito kay Kiko na sabihin kay Ryuji na magpagaling ng husto para sa susunod pa nilang pagkikita. Para kay Ryuji, hindi pa iyon ang katapusan ng laban nila ni Jun kaya nais niyang bumalik muli iyon para sabay maging profesional na boksingero at pareho nilang marating ang laban para sa world title. Sa paglipas ng mga araw patuloy lang ang pag-insayo ni Ryuji para sa sasalihan nitong Champion Carnival, at sinabi nitong hindi siya dapat matalo para kay Jun. Nang lumabas si Ryuji para mag-jogging ay naisip ni Kiko na hindi sapat ang suntok at straight ng kapatid niya para sa gaganaping laban. Habang tumatakbo ay hinarang si Ryuji ng tatlong lalaking nasa daan at hinamon pa siya ng suntukan. Hindi yun pinansin ni Ryuji ngunit hindi siya palampasin ng tatlo hanggat hindi umano siya nasusuntok ng mga ito. Susuntukan na sana ng isa si Ryuji nang biglang sabihin ni Ishimatsu na kung nais silang labanan ni Ryuji ay kanina pa sanang basag ang mga pangit nilang mukha. Bumaba ito at sinuntok ang motorsiklo ng tatlo bago nagpakilala bilang Coral Champion. Dahil doon ay napatakbo na lang ang tatlo at pagkatapos ay nagpakilala si Ishimatsu kay Ryuji bilang makakalaban nito sa darating na Champion Carnival. Nang sumunod na araw habang nag-insayo ay sinabi ni Kiko na oras na para turuan niya ng bagong estilo ng pagsuntok si Ryuji, nang biglang dumating na naman ang tatlong lalaki at pinagtawanan si Ryuji dahil nagpapaalaga pa umano ito sa kanyang ate. Hindi ang mga iyon pinansin ng magkapatid at ipinagpatuloy lang ang pag-insayo, ngunit dahil talagang makulit ang tatlo ay sinubukang gawin ni Kiko sa isa sa mga iyon ang bagong estilo ng pagsuntok kaya natakot na ang mga ito. Kinabukasan habang nag-insayo muli si Ryuji ay inabala naman siya ni Ishimatsu dahil sa pagkuha nito ng impormasyon tungkol sa ginagawa niya. Ngunit nang makita nito si Kiko ay nabighani ito sa ganda ng dalaga pero tinawag lang ni Kiko si Ishimatsu na elementary dahil maliit ito. Ipinakilala ito ni Ryuji sa kanyang ate at sinabing si Ishimatsu ay representative din sa Champion Carnival. Dahil naglalaba si Kiko ay idinamay na nito ang mga damit ni Ishimatsu kaya nang hiram muna iyon ng damit kay Ryuji. Habang naglalaba ay kinumpirma ni Kiko kung nangunguha nga si Ishimatsu ng impormasyon tungkol sa mga karibal nito sa pagpasok sa Champion Carnival. Inamin niyo ni Ishimatsu at sinabi pang lahat ng boksingero sa Japan ay kilala niya na kaya tinanong siya ni Kiko kung sino ang pinakamalakas, ngunit hindi niya iyon sinagot. Dahil doon ay kinailangan pa itong otohan ni Kiko para umamin. Sinabi ni Ishimatsu na pagdating sa pinakamalakas ay si Jun Kenzaki ng Seika Academy iyon dahil kung sasali iyon sa Champion Carnival ay iyon ang magiging pinaka-nakakatakot na kalaban. Pagkatapos ay binanggit din nito ang mga pangalan na hindi niya matukoy kung sinong sunod na malakas pagkatapos ni Jun, naroon sina Abashiri, Kawai, Onijima, Oda, Teichi, Kirino, Kinjo, at Shinitora. Nagtaka ang magkapatid na nabanggit si Shinitora gayong natalo nga iyon noon ni Ryuji. Nagtanong muli si Kiko pero nakahalata na si Ishimatsu na inuuto siya kaya nainas ito at umalis na. Pinalaan pa nito si Ryuji na kung magkakaharap sila sa Champion Carnival ay dudurugin niya ito kaya natawa na lang si Kiko. Samantala, habang nagpapagaling ay tuloy pa rin ang pagpapractice ni Jun ng kanang kamay gamit ang punching board. Ibinalita kay Scorpion ang tungkol sa nangyari kay Jun at sa itinuturing na tanging karibal nito na si Ryuji, at upang makakuha ng impormasyon ay humingi si Helga ng permiso para makapunta sa Japan. Wala pa ring tigil sa pagpapractice si Ryuji hanggang sa mapansin ni Kiko na parang may kakaiba sa pagsuntok ng kapatid pero hindi niya na iyon pinansin at inisip na lang na baka naninibago pa ito sa bigat ng inilagay na na-upgrade na wristlet. Ngunit nang subukan ni Ryuji ang Dragon Wrist ay tumalsik ang ate niya sa sobrang lakas kaya maging ang naglalakad na si Ishimatsu ay nagtaka kung anong nangyari. Inisip ni Kiko na parang isang tunay na dragon ang nakatira sa kamao ni Ryuji, ang tinatawag na boomerang hook.
Dahil doon ay kailangan nilang makumplito ang boomerang hook para sa darating na Champion Carnival, habang napaatras na lang si Ishimatsu at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Natuwa ito at nasabik para sa mangyayari sa laban. Nang mga sumunod na araw ay naperpekto na sa wakas ni Ryuji ang kanyang boomerang hook kaya handa na ito para sa gaganaping laban. Kinabukasan ay sabik na ang mga tao na mapanood ang national tournament kaya maaga pa lang ay nakaabang na ang mga ito. Samantala, nagmamadali naman sa pagtakbo ang magkapatid dahil mahuhuli na sila sa Champion Carnival. Sa pagmamadali ay napaara ni Kiko ang isang sasakyan sa pag-aakalang taxi iyon pero mabuti na lang at mabait ang mga iyon at pinasabay na sila. Habang nasa biyahe ay napansin ni Takeshi ang wristband at itinanong kay Ryuji kung mabigat ba iyon kaya nagulat si Ryuji dahil kilala siya nito. Magkapatid din ang dalawa, sina Takeshi at Takako. Maya-maya pa ay nakarating na sina Ryuji sa stadium nang bigla silang tawagin ni Ishimatsu at tinanong kung bakit sila kasabay ng magkapatid na iyon. Sinabi nito na si Takeshi ang representative ng Niigata, bagay na ikinagulat ng dalawa. Naroon din si Kirino na mula sa Kagoshima Kyushu, Hiyame na mula sa Abashiri Hokkaido, Oda na mula sa Awari Aichi, Kinju na mula sa Ishigakijima Okinawa, Teichi na mula sa Tosa Kauchi, at si Onijama na mula sa Teikon Saitama, pati na rin si Shinitora. Pinalakas ni Kiko ang loob ni Ryuji at sinabing kahit gaano pa kalalakas ang mga iyon ay lalaban lang sila para sa layunin nila. Nagsimula na ang laban ng magkakaibang magkakatunggali at pawang ang mga malalakas na nabanggit ni Ishimatsu ang nananalo sa laban. Maya-maya pa ay sumalang na si Ishimatsu at ipinakita nito na kaya rin niyang manalo. Samantala, habang nag-insayo naman si Jun ay napalaban din ito sa mayabang na blandino kahit hindi pa magaling ang kabilang braso niya. Ngunit tinutukan siya nito ng baril kaya tinulungan siya ni Black Shaft, ang USA Junior Champion. Sumalang na si Ryuji na siyang humalili kay Jun bilang pambato ng Tokyo kaya sinuportahan ito ng mga cheerer ni Jun. Si Kirino ang makakalaban ni Ryuji na di hamak na mas matangkad at mas malaki kaysa sa kanya. Gayunpaman, mataas ang kumpiyansa ni Kiko na ang kapatid niya ang mananalo. Sa pagsisimula ng round 1 ay nakaabang ang lahat sa magaganap na laban nang biglang pati ang referee ay hindi sinasadyang masuntok na rin ni Kirino, bagay na ikinagulat ng mga manunood. Habang nagpapatuloy ang laban ay relax lang si Kiko dahil patawa-tawa lang ito. Maya-maya pa ay nagawa na ngang mapabagsak ni Ryuji si Kirino, bagay na hindi mapaniwalaan ng iba pang mga boksingero. Dahil doon ay si Ryuji ang itinanghal na panalo sa pagitan ng laban ng dalawa. Sa airport, naagwan ni na Helga ang atensyon ng mga tao sa pagdating nila dahil sa mga kasuotan ng mga ito. Agad ang mga itong nagtungo sa stadium upang mag-obserba sa nagaganap na laban. Kasalukuyang nasa second round na ang labanan at ngayon ay si Takeshi naman ang makakalaban ni Ryuji. Dahil parehong malakas ang dalawa ay binalaan ang mga ito ng coach nila na mag-ingat sa atake ng kalaban. Nagsimula na ang kanilang laban pero mapapansing parang nilalaro lang ni Takeshi ang unang round hanggang sa masapulan na siya ni Ryuji sa panga na siyang nagpabagsak dito. Ibig sabihin, si Ryuji ang lalaban sa ikatlong bracket. Dahil suportado ng mga cheerer ni Jun si Ryuji na sa komportableng silid magpahinga, kaya naman magbabanyo muna sana si Kiko nang bigla nitong makasalubong si Takako kaya pinagbantaan siya nito tungkol sa kapatid na si Takeshi. Gayunpaman, hindi na bahala si Kiko dahil sa taglay na lakas ni Ryuji gamit ang boomerang hook. Habang naglalakad si Takako ay nagulat ito nang makita sa braso ni Helga ang logo ng Germany's junior team. Sa ospital, nakilala ni Jun ang kasalukuyang nag-insayo at isa ring boksingero na nagpapagaling din na nagmula naman sa France. Pinaliit ni Jun ang kakayahan ni Napoleon kaya nagulat siya nang mapaputok nito ang lobo kasabay ng pagkaputol ng 3 puno. Maya-maya pa ay sinimula na ang ikatlong bracket at ngayon ay si Oda naman ang makakalaban ni Ryuji. Hindi na sana manunood ang magkapatid na kaway pero naintriga si Takako kay Kiko at sa grupo ni na Helga. Bago magsimula ang laban ay pinayuhan ni Ishimatsu si Ryuji na mag-ingat kay Oda dahil madumi itong makipaglaban. Gayunpaman, mabilis lang din itong napabagsak ni Ryuji, ngunit muli itong bumangon at sinimula ng gawin ang pandaraya. Dahil sa matagal na pagdidikit ng dalawa ay inawat muna sila ng referee at doon biglang sinuntok ni Oda si Ryuji nang hindi nakikita ng referee. Habang iniinda ni Ryuji ang tinamaang mata ay doon na siya sunod-sunod na beses na sinuntok ni Oda. Nang sasapulan na sana ni Oda ang mukha ni Ryuji ay biglang tumunog ang bell na siyang hudyat ng break o pahinga ng laban. Hindi na mangha si Helga sa kanyang napanood na laban habang pinagsasabihan naman ni Kiko ang kapatid. Doon sinabi ni Ryuji na mula nang suntukin ni Oda ang kanyang kaliwang mata ay hindi niya na iyon maimulat kaya sinuri yun ni Kiko at doon nito naamoy ang turpentine.
Iminungkahi ng isang cheerer na sabihin nila sa referee ang tungkol doon pero sinabi ni Ishimatsu na huli na dahil baka napunasan na umano ang gloves ni Oda. Dahil doon para makaganti ay sinabi ni Kiko na oras na para gamitin ni Ryuji ang boomerang. Sa pagsisimula ng round 2, napagsuntok muna ni Oda si Ryuji bago nito tuluyang ginamit ang boomerang na siyang nakapagpabagsak dito. Ang lahat ay namangha sa ginawa ni Ryuji lalo na ang magkapatid na Kawai, at tinawag pa iyong himala ni Takako sapagkat wala pang sino man ang nakakagawa ng ganoon simula noon. Dahil din doon ay napatunayan ni Helga na hindi nga lang si Jun ang malakas sa Japan kundi maging si Ryuji rin. Napanood ni Scorpion mula sa ipinadalang CD ni Helga ang video ng naging laban ni Ryuji at kung paano nito ginamit ang boomerang. Samantala, sunod na sumalang si Takeshi laban kay Yamada, at wala pang kalahating minuto ay napasigaw na ang mga manunood dahil na knockout na nito ang kalaban. Pagkalabas ni Takeshi sa ring ay pumasok naman si Ishimatsu at sinabing madumi talaga itong mock ipaglaban, kaya kung magkakaharap umano sila sa semifinals ay ipaghihiganti nito ang mga nakalaban ni Takeshi pero ngumisi lang ito at saka umalis. Dahil siya na ang sunod na sasalang ay isinuot na ni Ishimatsu ang kanyang gloves pero natigilan ito nang makita kung gaano kalaki ang kanyang makakalaban. Nagkunwari pa ito na natakot kay Hiyama pero mabilis niya lang naman itong napabagsak. Dahil doon ay nagalit na si Hiyami kaya habang nagpapapresko si Ishimatsu ay bigla itong umatake ng suntok, ngunit sa halip ay si Hiyami pa ang bumagsak laban kay Ishimatsu kaya ito ang itinanghal na panalo. Samantala, habang nag-insayo ay iniisip ni Jun ang nagtanggol sa kanya na si Blackshaft at si Napoleon na nakitaan niya ng kakaibang lakas kaya nais niya nang makapagmadali kahit na ano pang mangyari. Para sa ikatlong match, muling sumalang si Ryuji laban kay Kinjo kaya nagsigawan ang mga tao para sa boomerang nito. Dahil doon ay kinabahan na si Kinjo kaya sa pagsisimula ng round 1 ay hindi na ito agad makalaban. Iniisip nito na tapos na siya oras na gamitin sa kanya ni Ryuji ang boomerang bagay na ikinadismaya ng kanyang mga kasamahan. Huli ay si Ryuji ang nanalo kaya pasok na ito sa semifinals. Habang naglalakad ang tatlo ay nakasalubong nila si Shinitora at sinabing panoorin ni Ryuji ang susunod na laban. Para sa huling laban sa ikatlong bracket ay sumalang si Shinitora laban kay Onijima kaya pinanood nga iyon ni Ryuji. Para kay Ishimatsu, si Onijima umano ang mananalo sa laban na iyon bagay na sinang-ayunan ni Ryuji sapagkat noong makalaban niya si Shinitora sa semifinals ng regional tournament ay natalo niya iyon nang hindi man lang nakakaisang suntok sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Ryuji na baka may itinatago si Shinitora kaya sinabi nito sa kanila na manood ng laban. Sa pagsisimula ng round 1 ay nagulat sila sa mabilis na pag-iwas ni Shinitora sa suntok ni Onijima. Sa sobrang bilis ay para iyong pag-ihip ng hangin hanggang sa magawa ng mapabagsak ni Shinitora si Onijima gamit lamang ang isang suntok. Ngunit sinabi ni Kiko na hindi lang isa kundi 3 suntok ang ginawa ni Shinitora. Una ay sa mukha, pangalawa sa panga, at pangatlo sa sikmura. Lahat ng suntok ay parang kurap lang ng mata sa sobrang bilis. Dahil doon ay ito ang itinanghal na panalo gamit ang tinatawag nitong Rolling Thunder kaya naging interesado si Takeshi para sa mga nakapasok na boksingero sa semifinals. Para kay Ryuji, sa wakas ay nailabas na umano ni Shinitora ang pangil ng mabangis na tigre. Inianunsyo na ang 4 na sasalang sa ika-12 Champion Carnival, ang pambato ng Tokyo na gumamit ng boomerang hook na si Ryuji, si Shinitora na gumamit ng Rolling Thunder na pambato naman ng Kyoto, ang representative ng Chiba na nakakuha ng lakas mula sa matinding pagsasanay na si Ishimatsu, at si Takeshi na nakikipaglaban sa gilas at gwapong manlalaban na pambato ng Niigata. Ang 4 na ito ay maglalaban para sa kaluwalhatian ng mananalo sa tuktok ng ring.